Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay kapiyastahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Kapatid, sino po sa inyo nakatatanda ng inyong birthday? Alangan na hindi mo alam, pero sino po nakakatanda ng kayo po ay binyagan? Yan ang problema. Nalimutan mo, di ba? Pero alam po ba ninyo na ang ating binyag, ang ating spiritual birthday sa kaharian ng langit? Napakahalaga po nito, sapagat sa araw na ito naging tayo mga anak ng Diyos. Kamukha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Naging tayong tagapagmana ng kaharian ng langit. Naging tayong miyembro ng kanyang simbahan. At tayo ay natatakan ng kanyang tatak Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, ang katanungan natin, kailangan pa bang magpabinyag ang Panginoon? Dahil siya na may walang kasalanan. Ang binyag ni San Juan Bautista ay tanda ng ating pagsisisi at pagtalikod sa mga nagawang kasalanan. Pero mga kapatid, ito po ay pagpapakita lang ng Panginoon ng kanyang kahandaan na makiisa sa sangkatauhan for the need of salvation, for the need of healing and liberation. In solidarity with humanity's need for salvation, lumublog siya sa kondisyon ng sangkatauhan. Of course, without committing sin. At he announced the good news in poverty, in humility, and in obedience. Kaya naman po, hindi na talaga kailangan actually, pero dahilan sa pagmamahal sa tao, sa pakikiisa niya sa mga tao, ay siya po ay nag-undergo ng baptism. Kaya naman, ano po ba ang nangyari nung binyagan ng Panginoon? Nang binyagan po ang Panginoon ay ipinakita niya siya ang Mesiyas, na siya'y anak ng Diyos. The credentials of the Lord are presented to us. Ano po yun? Ano po bang nangyari? As we review, nabuksan ang kalangitan. Ang langit ay bumaba sa lupa. Ang langit, humalik sa lupa. Ang lupa ay nagbisto ng langit. Ang langit ay naging lupa. Ang mga taga-langit, naging taga-lupa. Taga-lupa, nagbisto ng taga-langit. Kaya yun po ang nangyari nang humalik ang langit sa lupa. Bow. Yan po ang naganap nung binyagan ng Panginoon. Pangalawa, ay bumaba ang Espiritu Santo. This is the sign of anointing of the Messiah of the Father. Bumaba ang Holy Spirit para magbigay po ng isang tanda na siya ay anak ng Diyos. Pangatlo, ay narinig ang boses ng Ama. Ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan. This is the testimony of the Father, the voice of the Father telling us that we need to listen to His beloved Son, Jesus Christ. Ano po ba ang nangyari nung tayo binyagan? Gayun din po. Nabuksan ang langit at tayo ay naging tagalangit. Tayo ay muli ay binalik sa atin ang buhay ng Diyos na natanggal ng kasalanan ni Eva at ni Adan, ng original na kasalanan na bahiran tayo. Sakramento ng binyag, muling bumalik ang buhay ng Diyos. Sanctifying grace and grace. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos. Nabuksan ang langit. Bumaba ang Espiritu Santo. We were given the power of the Holy Spirit para matiis sa mga problema ng ating nararanasan. Ang kailangan mo lamang imbitahan ang banal na Espiritu sa ating buhay upang siyang ating maging gabay. Gayun din, habang tayo binibinyagan ay sinasabi ng Ama, ito ang aking anak, ang paborito kong anak. Sabagat ngayong araw na ito, ikaw ay naging anak na ampon ng Diyos. Ano po ba ang epekto ng sakramento ng binyag? Una, ay tayo po ay naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Pangalawa, naging tayong tagapagmana ng kaharian ng langit. Tumanggap po tayo ng tatak Kristiyano. At pang-apat, tumanggap tayo ng banal na Espiritu at ng panibagong buhay. Kaya nasa atin po yun, panibagong buhay, Holy Spirit, nasa ating lahat. At ano ang hamon sa atin? Na we must be true to our name as Catholics. Tayo po ay maging tunay na mga anak ng Diyos sa ating salita at sa ating mga gawa. At gayon din po to live the Paschal mystery of Christ, passion, death, and resurrection. Kamatayan, paghihirap at muling pagkabuhay ng Panginoon ay makita sa ating buhay. We must be dead to sin and alive in God. Amen and amen.